Lucio's POV. You're welcome, Macy. Mahina kong sambit. Kahit na ang totoo, hindi ko naman talaga alam kung bakit siya nagpapasalamat ngayon sa akin. Ang init na nagmumula sa kanyang braso na nakayapo sa akin, pati na rin sa kanyang mukha na nakasubsob pa rin sa harapan ko, ay nagbibigay sa akin ng kakaibang init. Tagapagligtas ko po talaga kayo, kaya pangako, pagsisilbihan ko talaga kayo habang buhay. Bulol niyang bigkas kaya hindi ko na mapigilan pa ang mapangiti. Pilit ko ding inaalis ang pagkakasubsob na mukha niya sa harapan ko at yumuko ako para makita ko ang kabuuan ng kanyang mukha. Talaga? Wiling mo kong pagsilbihan habang buhay? Hindi ba pangako ng isang lasing yan? Baka bukas pagising mo, hindi mo na maalala mga sinasabi mo ngayon. Nakangiti kong tanong sa kanya. Hindi ko mapigilan na pakatitigan ang namumungay niyang mga mata. Namumula na din ang kanyang pisngi. Marahil epekto ng alak. Promise, totoo ang sinasabi ko, Sir Lucio. Bigkas niya. Sabay nagpakawala ng matamis ng ngiti sa labi. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Talaga naman, less effort kung magpa-cute ang Macy na ito sa akin. Kaya lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya sa mga simpleng galawan niya eh. Okay, fine. Naniniwala na ako sa sincerity mo ngayon. So, paano ba yan? Sa kama na tayo para makapagpahinga ka na. Nakangiti kong sagot sa kanya, sabay hawak sa magkabilaan niyang balikat para sana alalayan siyang makatayo. Siya kama? Katabi mo? Makulit na tanong niya sa akin. Yes, katabi ko. Sagot ko din sa kanya habang may ngiting nakaguhit sa labi. Tuluyan na din naman siyang tumayo kaya naman mabilis na lang sa akin na alalayan siya patungo sa kama. Mabuti na lang at cooperative na din naman siya. Heist, akala ko talaga kung ano-anong paghihirap pa ang pagdadaanan ko bago ko siya makumbinse. At mabuti na lang talaga, maayos ko na din siyang nadala patungo sa kama. Thank you! Ngiting-ngiti niyang bigkas nang tuluyan na kaming nakarating ng kama. Pinaupo ko muna siya at seryoso siyang tinitigan sa kanyang muka. Lasing ka na, wag mo na itong uulitin ha. Kapag bawal, bawal. Hindi talaga pwede. Seryoso kong bigkas, nakangiti naman siyang tumango. Namumula na talaga ang pisngi niya kaya hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko. Umangat ang isa kong palad at direkta iyong humaplos sa kanyang pisngi. Maganda din po ba ako, Sir Lucio? Nakangiting tanong niya sa akin. Heto na naman kami sa aming question and answer portion. Imbis na bala kong magpahinga ngayong gabi, sa sitwasyon ngayon ni Macy, mukhang mapupuyat na naman yata ako. Of course, maganda ka. Sobrang ganda mo. Seryoso kong sagot sa kanya. Kung ganon, crush mo ba ako? Ayaw pa rin paawat na tanong niya sa akin. What? Crush? Bakit mo ito natanong? Crush mo din ba ako? Natatawa kong bigkas. Hay, feeling ko tuloy bumalik ako sa pagkabata. Hindi ko din akalain na bigla akong nag-enjoy sa topic namin ngayon. Parang kinikiliti ang kalooban ko sa naging tanong niya sa akin. Siyempre naman, crush kita. Ang gwapo mo kaya? Direktang sagot niya sa akin, kasabay ng mabilis niyang paghawak sa magkabilaan kong pisngi. Mahigpit ang pagkakahawak niya na para bang gigil na gigil siya. Macy, masakit. Ano ba yung ginagawa mo? Natatawa kong bigkas. First time niyang gawin ito sa akin kaya hindi ko din talaga napaghandaan. Sa bagay, lahat naman ang ginagawa niya sa akin, first time eh. Kaya nga palagi akong sapol. Ang gwapo mo talaga. Pakis nga, sir. Bigkas niya, kasabay ng paglapit ng mukha niya sa mukha ko. Kaagad na nalaki ang mga mata ko sa gulat nang biglang dumampi ang labi niya sa labi ko. Shit, ang lambot noon. Ang sarap. Gusto talagang ubusin ng tadhana ang natitirang pagtitimpi na natitira sa katawan ko. Hindi ito ang unang pagkakataon na naglapat ang aming labi. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kusang gumalaw ang labi ko para lalong palalimin ang halik na siya ang nag-umpisa. Mula sa magkabilaan kong pisngi, naramdaman ko na lang ang pagkapit niya sa akin. Lalong lumalim ang halik sa pagitan naming dalawa. Lalo ding nadagdagan ang pagningas ng pagnanasa sa buong katawan. Sir Lucio. Mahina niyang sambit ng pansamantala kong binitiwan ang labi niya. May ngiti sa labi na pinakatitigan ko ang kanyang muka. At doon ko napagtanto na nakapikit na din siya. Wari ba ay ninanamnan niya din ang halik na pinagsaluhan naming dalawa. I love you, Macy. I love you very much. Mahina kong sambit at muling hinuli ang labi niya. Hindi na ako nakatiis pa.
Lalo akong naging mapusok at nag-uumpisa na ding maglakbay ang aking dalawang palad sa kanyang katawan. Bahala na nga, hindi ko na kaya. Kahirap magpigil dahil sobrang sakit na ng puson ko. Kanina pa kinakain ng matinding pagnanasa ang buo kong sistema, kaya naman bahala na. Mapusok nang tumutugon si Macy sa halik na pinagsaluhan ng aming mga labi. Nang magsawa ako sa kakalugad sa kanyang bibig, kusang bumaba ang aking labi patungo sa kanyang leeg. Kaya lang, sa hindi inaasahan na pagkakataon, naramdaman ko na lang na halos itulak niya ako palayo sa kanya, kasabay ng kanyang pagduwal. Nasusuka yata ako. Narinig kong bigkas niya kasabay ng sunod-sunod niyang pagsusuka. Hindi ko naman malaman kung matatawa o maiinis ba ako sa mga nangyari. Pero sa huli, dinaluhan ko pa rin siya. Hinaplos-haplos ko ang likuran niya para iparamdam sa kanya na ayos lang, na nandito lang ako sa tabi niya at kahit na anong mangyari, hinding-hindi ko siya iiwanan. Ganoon naman talaga dapat eh. Macy's POV. Nagising ako kinaumagahan na masakit ang ulo ko. Wala sa sariling napamulat ako ng aking mga mata at inilibot ang paningin sa paligid. Nasa isang hindi familiar na lugar ako at akmang babango na sana ako nang maramdaman ko na may kung anong matigas na bagay ang nakadagan sa aking tiyan. Tapos may kung sino nakapulupot sa aking binti. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang sumalubong sa paningin ko ang nahihimbing na natutulog na si Sir Lucio. Halos nakasubsob na ang kanyang mukha sa leeg ko at siya lang pala ang nakalingkis sa akin ngayon na parang sawa. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari kagabi? Paulit-ulit na tanong ng isipan ko. Ang sakit ng ulo na nararamdaman ko kanina ay biglang napalitan ng pagtataka. Pilit kong inaalala ang mga nangyari kagabi at wala sa sariling napahawak ako sa aking bibig nang maalala ko na ako pala ang nag-insist kay Sir Lucio na sumama sa kanya dito sa silid. Pagkatapos noon, naligo lang naman ako at pagkalabas ko ng banyo, siya naman ang pumasok at lumabas siyang nakatapis lang ng tuwalya. Pero natanggal yon at sa hindi inaasahan na pagkakataon, nakita ko ang mga bagay na hindi ko dapat makita. Kaagad na namilog ang mga mata ko sa realisasyong iyon. Muli akong napatingin kay Sir Lucio at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin kong gising na din ito. Sa gulat ko, mabilis akong napabangon ng kama pero kaagad ding nakahiga dahil nakapulupot pala siya sa akin. Good morning, gising na palang pasaway na babae. Narinig kong sambit niya. Paus ang kanyang boses na halata ng pipilitan lang siyang gumising. Lucio, yung paa mo at kamay mo, pwede bang patanggal? Babangon na ako eh. Naiilang kong bigkas. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko mula sa kanya bago siya sumagot. Wala man lang bang good morning dyan sa'yo? Pagkatapos mo kong sukahan kagabi, ganon-ganon na lang yun? Seryoso kong bigkas na labis na ikinapanlaki ng mga mata ko dahil sa gulat. Sumuka ko kagabi? Nagbibiro po ba kayo? Mahinang bigkas ko. Diyos ko, kung totoong sumuka ako kagabi, nakakahiya. Ano na lang kaya ang iisipin niya sa akin? Bakit parang wala akong maalala? Well, na yung epekto ng sobrang kalasingan. Hindi mo naaalala mga pinagagagawa mo kagabi, Macy. Seryoso niyang bigkas at lalo niya pang hinigpitan ang pagkakayapo sa akin. Bigla ko tuloy naramdaman ang pagrigudo ng puso ko sa kaba. Ano ba tong ginagawa ni Sir Lucio? Bakit parang feeling ko wala siyang balak na pakawalan ako? Ito ba yung paraan niya sa pagpaparusa sa akin dahil sinukahan ko siya? Shit, nakakahiya ang ginagawa ko. Sorry po. Mahina kong sambit. Sobrang nagigilt ako sa mga nangyari. Sorry for what? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala sa sarili kong napalunok ako ng sarili kong panis na laway. Ang sakit ng ulo na nararamdaman ko kanina ay para bang bigla na lang naglaho dahil sa iyan na nararamdaman ko kay Sir Lucio. Ano ba kasi ang nakain ko? Bakit ko ba naisipan na inumin iyong alak? Heist, nagkalat pala ako kagabi at nakakahiya dito kay Sir. Dahil matigas po ang ulo ko. Sorry Lucio. Mahina kong bigkas. Sabay kagat ko sa aking pang-ibabang labi at hindi ko mapigilan ang magtaka nang maramdaman ko na para bang nangangapal iyon. Para bang namamaga na hindi ko mawari. Kaya naman wala sa sariling napahawak ko ng aking bibig at ganoon na ang panlalaki ng mga mata ko sa gulat nang maramdaman ko na namamaga nga yata ang labi ko. Okay lang na matigas ang ulo mo.
Masarap ka namang kayakap eh. Mahina niyang sambit. Lucio, pwede bang bitaw muna? Gagamit kasi ako ng banyo eh. Mahina kong pakiusap sa kanya. Hindi pa naman ako naiihi, pero sobrang curious talaga ako ngayon sa itsura ng labi ko. Ano kayang nangyari? Allergy ba ako sa alak kaya ako nagkakaganito? Heist. Okay, pero pagkatapos mo gumamit ng banyo, mahiga ka ulit dito sa tabi ko. Matulog pa tayo dahil sobrang aga pa. Sambit niya, sabay tanggal ng binti niya sa katawan ko. Dali-dali akong bumangon at bumaba ng kama. Hindi ko na nga nilingon pa si Sir Lucio na nakahiga pa sa kama at halos takbuhin ko na ang banyo. At pagkapasok ko sa loob, diretso ako sa salamin para tingnan ang sarili ko. Kung ano ang suot ko kagabi, ganoon pa rin naman hanggang sa ngayon. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa sarili ko. Liban na lang sa labi ko na namamaga nga yata. Yes, namamaga nga ang labi ko ngayon na para bang may mali akong kinain. Sa bagay, mali talaga ang uminom ng alak, lalo na at wala pa ako sa tamang edad. Kaya siguro nangyayari to. Wala sa sariling napaisip ako. Ang pag-inom ba talaga ng alak ang dahilan? Bakit nakaka-allergy ba ang pag-inom ng alak? Ay nako, bakit wala akong maalala pagkatapos kong malasing? Bakit ang huli kong maalala ay yung nakita ko si Sir Lucio na nahubuan at nakita ko ang sa unang pagkakataon ng alaga niya. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Talaga naman, talagang lumilitaw sa balintataw ko ang alaga niya eh. Hanggang dun lang ang mga naalala ko kagabi at pagkatapos nun, wala na. Promise, hindi na talaga ako iinom ng alak. Baka anong nalasing ako may mga bagay pa akong hindi ginawa na sobrang nakakahiya na kay Sir Lucio. Nabuti nilang talaga at mabait si Sir at sigurado kong palagi akong safe sa mga kamay niya. Sa pagkahaba-haba man na naging biyahe namin, nakarating din kami ng Maynila. Pagod na pagod ako at ramdam ko din ulit ang pananakit ng ulo ko dahil nalasing nga ako kagabi. Buong biyahe din ako walang imik dahil hanggang ngayon, iniisip ko kasi talaga ang mga nangyari kagabi sa hotel. Maliban sa pamamaga ng uso ko, wala naman na akong ibang nararamdamang kakaiba sa sarili ko. Sa totoo lang, nahihiya din naman ako kay Sir Lucio. Lalo na nang sinabi niya na nagsuka nga daw ako kagabi. So, ibig sabihin, naamoy niya pang suka ko. Heist, nakakahiya. Isinusumpa ko, hindi na talaga ako iinom ng alak. Lucio, thank you nga pala sa pagsama mo sa akin. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ngayon lang ulit ako nakapagsalita. Mabuti na lang at naramdaman din marahil ni Sir Lucio ang pagkailang ko sa kanya at hindi niya na din ako kinakausap. Walang dapat na ipagpasalamat dahil nag-enjoy din naman ako sa biyahe nating to. Nakangiting sagot niya sa akin. Pilit naman akong napangiti. Hindi ko din talaga kayang tumingin sa kanya dahil nahihiya ako. Ganoon po ba? Sa nangyari nga po pala kagabi. Sorry po. Mahina kong bigkas. Teka lang, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang feeling ko ilag ka sa akin ngayon? May problema ba? Nagtataka niya namang tanong sa akin. Naku, wala po. Siguro napagod lang ako sa biyahe kaya ganito ako. Pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Malapit na kami sa bahay nila at anumang sandali, matatapos na din ang pagsasama namin. Mabuti na din ang ganoon dahil feeling ko sobrang na-drain din talaga ako. Are you sure? Bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Macy, tell me, nahihiya ka ba sa akin? Are you sure wala kang maaalala pagkatapos mong nalasing? Seryoso niyang tanong. Wala po eh. Ano po bang nangyari? Nagtataka kong tanong sa kanya at hindi ko mapigilan ang mapatingin na din sa kanya. Napansin kong kaagad na gumuhit ang pilyong ngiti sa labi nito. Sabay sunod-sunod na umiling. Liban sa pagiging makulit mo, wala namang ibang nangyari. Nakangiti niyang bigkas. Ha? Ano pong klaseng pangungulit yun, Lucio? Naku, sorry talaga. Wala talaga akong maalala eh. Mahina kong sambit. Feeling ko sobrang init na talaga ng balat ko sa pisngi ko. Hindi naman ako tanga para hindi ko maramdaman na para bang may mali talaga eh. Wala. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na yon. Malapit na tayo sa bahay. Bigkas niya, sabay nagbawi ng tingin sa akin at tumitig sa labas ng bintana ng sasakyan habang may ngiting nakaguhit sa labi niya. Wala na akong nagawa pa, kundi ang manahimik na lang. Naayos naman kaming nakarating ng bahay
kung saan kaagad kaming sinalubong ng nakangiting si Fantasia. Sa wakas, dumating din kayo. Kuya, may mga bisita ka. Masayang wika ni Fantasia. Pagkababa ko ng kotse, kaagad akong hinawakan ni Fantasia sa kamay na akala mo miss na miss niya ako at kay tagal naming hindi nagkita. Sino? Nagtatakang tanong ni Lucio sa kapatid niya. Tinatanong niya kung sino ang bisita niya sa mga ganitong oras. Sa bagay, mukhang wala sa mood si Sir Lucio ngayon na tumanggap ng bisita, lalo na at kagaya ko, pagod din siya sa biyahe. Mga friends mo, sila Kuya Hercules, Kuya Raven at Kuya Philip. Todo ang ngiting sagot ni Ma'am Fantasia dito. Pinayagan nila Mami at Daddy na makapasok dahil wala naman silang kasamang mga chicks. Natatawang pagpapatuloy na bigkas niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang hindi matawa. Kaya naman pala good mood itong si Ma'am Fantasia dahil nakita na naman pala niya ang crush niyang si Sir Hercules. Pakisabi na lang sa kanila na bumalik na lang sila sa susunod na araw. Pagod ako at mas gusto kong magpahinga. Seryosong sagot naman ni Lucio sa kapatid niya. Bakit ako? Pwede namang ikaw na lang kuya. Mga friends mo naman sila, kaya ikaw nang magsabi. Nag-aalborotong bigkas ni Ma'am Fantasia. Napatingin muna sa akin si Lucio bago siya tumangutango at nagpatiunan ng naglakad patungo sa may pool. Sigurado ako at nandoon ang mga kaibigan niya dahil yun lang naman ang paborito nilang tambayan kapag nandito sila sa bahay. Halika Macy, sama ka sa akin, sisilip lang tayo saglit. Nakangiting bigkas ni Ma'am Fantasia, sabay hilas sa kamay ko na hawak niya. Wala na akong choice kundi ang magpatianod na lang. Teka lang, dahan-dahan. Akala ko ba ayaw mo na kay Sir Hercules? Natatawang sagot ko sa kanya. Alam ko naman na si Sir Hercules ang dahilan, kaya gusto na naman niyang sumilip. I changed my mind na. Wala namang masama kung magbabaka sakali ako, di ba? Natatawa niyang sagot sa akin. Naku, baka magalit ang kuya mo kapag malaman niya to. Wala sa sariling bigkas ko. At bakit siya magagalit? Nagtatakang sagot niya kasabay ng pagtigil sa paghakbang at pinakatitigan ako. Naisip ko lang, hindi ba't mga minor pa tayo at bawal pa tayo doon? Sagot ko naman sa kanya kasabay ng pag-iwas ng tingin. Macy, magtapat ka nga sa akin. Nag-kiss ba kayo ni kuya? Bigay todo ang ngiti sa labi niyang tanong sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Nakaka-shocks naman kasi talaga ang tanong niya no. Anong sabi mo? Hala ka, ang dumi ng isip mo Ma'am Fantasia. Bigkas ko ng pagkabog ng dibdib ko. Sus, umamin ka na kasi. Kitang-kita naman ang ebidensya sa labi mo. Sagot niya, kasabay ng mahinang paghagikik na akala mo kinikilig. Naguguluhan naman akong napahawak sa labi ko. Wala akong maalala pagkatapos kong malasing kagabi, pero posible kayong nag-kiss kami ni Sir Lucio? Hala, yari na. Kung talagang nangyari yon, ano na lang ang mukhang ihaharap ko ulit kay Lucio? Wala nga, wala talaga. Mabilis na sagot ko kay Ma'am Fantasia na sinabayan ko ng paulit-ulit kong pag-iling. Wala ba talaga? Kung wala, paanong namaga ang labi ko ngayon? Saan ko ito nakuha? Heist, siguro kailangan kong kulitin si Sir Lucio para umamin siya. Para matapos na ang isyu na to. Baka mamaya kiss nga ang dahilan kung bakit nagkakaganitong labi ko. Pero, bakit naman ako ikikiss ni Sir Lucio? Hindi ko naman siya boyfriend para gawin yun. Pero hindi eh. Hindi ko din naman siya boyfriend. Pero bakit katabi ko siya sa kama kanina pagising ko? Hindi lang kami magkatabi, kundi nakayapos pa siya sa akin na akala mo naman tatakasan ko siya. Ay, hindi ko din namalaya na magkatabi kami habang natutulog. At posibleng hindi ko din namalaya na nag-kiss na nga kami. Hala, lagot na. Posibleng nga yun. Tsaka, kinis niya din ako nung nakaraan sa garden. Hindi ko din siya boyfriend noon, pero nag-kiss kami. Ang sarap nga ng kiss ni Sir noon eh. Nakakapanlabot ng tuhod tapos nakakakilig. Nakakahiyamang aminin, pero sobrang nagustuhan ko yon. Hayaan mo na nga. Kung ayaw mong umamin, edi wag. Pero kahapon pa kayo magkasama ni kuya eh. Saan kayo natulog kagabi? Kiss lang ba talagang pinagsaluhan niyo or meron pang iba? Nakangiting muling tanong ni Ma'am Fantasia. Mukhang nakalimutan na niya ang tungkol sa crush niyang si Sir Hercules at tuluyan ang natuon ang atensyon niya sa akin. Sa pakikimarites niya sa mga nangyari habang magkasama kami ni Sir Lucio. Hindi nga ako sure na sa kiss ko nga to nakuha.
Tsaka, ano ba yung sinasabi mo na iba pang nangyari? Hindi ko alam. Hilaw ang ngiting sagot ko sa kanya. Ang kulit niya talaga. Ayaw niya talaga akong tigilan. Anong hindi alam? Bakit hindi mo alam? Parang may mga bagay talagang dapat akong imbestigahan ah. Heist, hindi ka man naamin. Hindi naman ako ganun ka-inosente para hindi malaman kung ano nangyayari sa paligid ko. Natatawa niyang bigkas. Wala nga po. Hindi ko alam kasi nga nalasing ako kagabi. Hindi ko na napigilan pang pag-amin. Kaagad namang namilog ang mga mata nito sa gulat. What? Nalasing? Nag-inuman kayo ni Kuya kagabi? Nalasing ka? Shucks! Namimilog ang mga matang bigkas niya. Hindi ha, hindi kami uminom. Tinikman ko lang naman ang alak ni Lucio nung nasa banyo siya. Tapos hindi ko naman akalain na malalasing ako. Depensa ko naman. Lucio? Lucio na ang tawag mo kay Kuya? Di, jowa mo na nga siya? Nakangiting tanong niya. Sa pagkakataon na ito, mukhang mas buhay na buhay ang dugo nitong si Ma'am Fantasia sa chismis. Hindi ha, Lucio ang gusto niyang itawag ko sa kanya at nagagalit siya kapag tatawagin ko siyang sir. Kaya wala akong choice kundi sundin siya. Kesa naman sa parusahan niya ako. Bigkas ko. Shucks, grabe si Kuya. Hindi ko akalain na ganito siya kasigurista. Macy, lakad ka nga. Dali, patingin ang lakad mo. Makulit na muling wika nito na labis kong ipinagtaka. Sa totoo lang, hindi lang pala chismosa itong si Ma'am Fantasia, kundi weirdo din pala. Pati paglakad ko ngayon gustong imbestigahan. Tingnan. Bakit naman? Nagtataka kong tanong sa kanya. Natawa naman ito. Wala lang, basta lakad ka lang. Muli niyang bigkas at talagang mahina pa akong itinulak kaya wala akong choice kundi ang humakbang ng 3 beses. Well, wala naman na bago sa lakad mo pero baka naman pinipigilan mo lang. Baka naman talagang masakit pero ayaw mo lang ipahalata sa akin. Parang kinikiliti ang boses niya habang sinasabi niya ang katagang iyon. Halata kasi talagang kilig sa boses niya na hindi ko talaga maintindihan kung bakit. Anong masakit? Wala naman akong nararamdamang sakit ah. Nagtataka kong sagot sa kanya. We, hindi masakit? Sure ka? Baka mamaya mamalayan na lang namin na magkakaroon ako ng pamangkin sa inyong dalawa ni Kuya. Nakangiti niyang sagot. Talagang hindi mawala-wala ang ngiti sa labi niya ngayon na para bang may kumikiliti talaga sa kanya. Pamangkin? Hala, grabe ka naman Ma'am Fantasia. Walang ganun ha. Hindi yun. Kaagad kong bigkas nang sa wakas na gets ko na din ang gusto niyang ipahiwatig. Grabe, napaka-dirty ng isip ni Ma'am Fantasia. Iniisip niya na nag-ano kami ni Sir Lucio. Grabe siya, kaya pala pinalakad niya ako. God, grabe pala siya mag-isip. Napaka-advance. Hindi mo ko masisisi kung mag-isip ako ng ganito dahil love ka niyang si Kuya. Ikaw kaya ang gusto niyang maging asawa. Kaya lahat ng mga flowers na padala ni Kuya Raven para sa'yo, hinaharang niya dahil ayaw niyang maibang manligaw sa'yo. Tsaka kapag first time daw, masakit daw talaga. Hindi ba masakit? Anong feeling? Huwag mong sabihin na hindi mo naramdaman. Madaldal na bigkas niya. Ayaw niya talagang paawat. Ha? Wala nga po. Walang ganun nangyari sa amin ni Lucio. Tsaka anong flowers? Mahinang tanong ko sa kanya. Napansin kong kaagad naman siyang napahawak sa kanyang bibig kasabay ng ilang beses na pag-iling. Ha? Ano nga ulit ang sinabi ko? Naku, wala. Nagbibiro lang ako. Halika na, sa pool tayo. Sisilipin ko lang si Hercules, my love ko. Tarantang bigkas niya at nagpatiuna na siyang naglakad patungo sa gawin ng swimming pool. Puno ng pagtataka na nasundan ko na lang siya. Ang labo kausap nitong si Ma'am Fantasia kung ano-ano ang mga sinasabi. Madaldal nga talaga.